Good morning mga kaibigan, mga kabarayte, Romeo Valera, Variety TV, subscribe naman kayo dyan. Meron lang tayong medyo konting balita ngayon. Noong nakarang araw, meron na naman na nangyari sa Senado. Yung unang vlog ko, nagkaroon sila ng eleksyon, napalitan yung mga dating opisyalis ng Blue Ribbon Committee, pati yung sa chairperson ng Rolls. Napalitan kaya si Tito Sen at saka si Lacson, si Subire yung sila mga pumalit. Ito ang matindi. Bakit kailangan dapat pag Senate President ka, dapat attorney ka? Ano to si si Lacson at saka si Tito Sen nagmamagaling. Iniisip siguro nila na nasasapawan sila kasi ang unang nag-imbestiga nitong flood control si Lacson. Ngayon, pagdating sa Senado, wala naman position si Lacson at saka siguro iniisip nila nasasapawan sila. Kumbaga sa ako nag-expose nito. Bakit si Marcolita yung sumisikat pagdating sa ganitong. Pero dapat kung may isip sila, hindi na nila isipin yung mga ganong bagay. Importante magtulungan, di ba? Ayusin. Kaso, alam natin may may personal interest yan sila. Alam nyo naman tumakbo yan ng vice at saka president. Hindi mga nanalo yan. Ngayon, nagpapabang ulit. Yun ang tingin ko Kasi si Lacson, sinabi pa nga, nung panahon nung naging chief PNP si Lacson, abay, yung pamumuno daw niya, naging okay. Samantalang ang daming mga krimen nung panahon nila. Nakalimutan na natin? Diba? Si Tito Sen, ano namang ginawa niyan? Dapat ang ilagay sa Senate, President, attorney. I-booking pa sila. Nakarang hearing, di ba? Na cite in contempt si Bryce Hernandez, pinasite ni contempt ni Estrada. Ngayon, nung nakalabas, yung pala ang nangyari, alam niyo po ang nangyari? Humingi ng pabor yung Kamara, nag-message kay Tito Sen na kung maaari, kasi nag-request si Bryce Hernandez sa Kamara at pinagbigyan naman ng Kamara na i-message si Tito Sen na ilipat si Bryce. Kinabukasan yata nagkaroon ng hearing sa Kamara. Doon nangyari na binulgar na kasali daw si Estrada. Galit na galit pati si Joel Villanueva. Tapos nung kagabi nanonood ako ng hearing sa Senado. Galit na galit si Estrada at saka sila Marcolita at saka si Cayetano. Bakit daw pinagbigyan? Ang nangyayari daw parang walang tiwala ang mga yung mga na-contempt ba dito sa mga pinarusahan ba o namatay? Safe naman sa Senado, bakit pinagbigyan ni Tito Sen? Yung pala, may mga yan, pabor-pabor, ayaw ni Marcolita at saka nila Tito, ang nangyari na lang kagabi, talagang nagalit si Estrada na ipalipat sa kasi ang ginawa din ni Senador, Soto, doon pina-detain sa may, Camp Crame. Tapos, kagabi, galit na galit si Estrada. Ang ginawa, siya ang nag-request na ilipat ng Pasay City Jail. Naman si umuo naman si siyempre nagkahayaan na. Pero kung tutusin dapat, hindi sila kung kung may mga na-contempt dyan sa Senado, wala dapat mga mga request kasi bibigay nila. Sabi pa napapahiya sila na bakit mo ibibigay. Ibig sabihin hindi sila safe sa Senado, diba? Maling-mali yung ginawa ni Tito Sen at saka ito si Lacson din na-booking ni Marcolita na pagkatapos niya lang na mailik bilang Blue Ribbon Committee Chairman, abay nagpasalamat, congratulate siya agad ni Catalina, yung isang na kumbaga sa okay na. Kasi ikaw na yung naandyan sa pwesto. Magagawa na nila yung gusto nila. Yun ang ayon sa
Tapos ito naman si Soto, basta ano eh, kasi ang nangyayari na dyan, na-etsa pera. Sila Kiko Pangilinan, Senador Soto, si Lacson, si Subiri, si Hontiveros, lahat sila, yung magkakasama, na-etsa pera sila. Kasi kung totoo, ito, ililihis na naman ang kwento nito eh. Mapupunta ito sa dulo, kay Duterte na naman. Kita mo sa camera, manood kayo. Ito very interesting. Mahirap yung, ano eh, kayo na lang ang mag-research, hanapin nyo, andyan naman sa YouTube eh, napapanood lahat eh. Mahirap yung ano eh, wala tayong alam sa totoo lang. Kasi minsan, yung hindi natin, yung mga sinasabi natin na hindi naman talaga, hindi legit, wala tayong sources na totoo, puro lang tayo ano, dapat alam natin ang nangyayari. Kasi minsan, katulad na lang, may mga perma-permahan minsan na, basta na lang tayo pipirma, wala tayong alam. Makialam tayo. Kita nyo sa Nepal ngayon, Indonesia, ano nangyari? Pinagsisira na yung mga bahay doon ng mga politiko. Walang nagawa yung mga pulis. May mga namatay na. Huwag natin antayin. Pero ako, mas gusto ko mangyari yan eh. Kasi ito, kung hahayaan natin ang gobyerno na ganyan, walang mangyayari. Kita mo ang mga pulis, tamimi. Wala silang magawa dito sa atin. Pero pag tayo tayong mga mahihirap, kunting kibot lang natin, huli tayo, may parusa tayo. Pero yan para silang mga tanga, sa totoo lang, pasensya na kayo mga pulis, wala kayong magawa sa totoo lang. Pero pag kami, kunting kibot lang, huhulihin nyo kami. Kunting ano lang, sabi ko sa iyo, mga motor-motor lang dyan eh, bilis nyo mahuli sa amin eh, mga sidecar. Pero ayan lantaran, kayo yung mga sa totoo, kayo dapat ang tumutulong sa mamamayan eh. Kayo dapat ang nag-enforce ng batas para sa mga sa mga politikong mga saraulo. Kaso pinapaano lang din kayo, para kayo mga papit eh. Pasensya na kayo totoo naman talaga eh. Sino ang matutuwa sa ganito? Sa totoo lang, sino ang matutuwa? Sumusobra na kayong mga politiko. Pinaglalaroan nyo na yung mga tao eh. Magkano ang laki ng pera na wala. Dapat ikulong, ibalik ang pera. Bakit yung mga mga snatcher eh, pag hinuli nyo, talagang kinukulong nyo. Ayan lantaran, mga sumusobra na kayo. Kayo naman mga Duterte followers, ako, gitna ako wag naman kayo magpipake nyo, so wag yung kampi lang kayo sa isa. Kung may tama naman sa kabila, purihin nyo. Punahin yung dapat punahin. Kaya lang ang nangyayari ngayon, para kayong kumikita lang sa side. Huwag kayong kumita para tadtarin lang yung isang tao. Kung may magandang bagay naman ang ginagawa, ano nyo naman, porque kalaban eh. Gawin yung patas. Kaya nagkakagulo dahil din sa inyong mga vlogger na wala rin sa ayos. Puro na lang ganito. Porque magkalaban, doon tayo sa tama. Sino pang gagawa ng kaya nga kayong mga vlogger, andyan eh, kilala na kayo eh. Dapat gitna. Mag-suggest din kayo kung anong mga dapat gawin. Hindi yung ito, si ganito, puro paninira na lang Diba? Dapat magtulungan. Hindi yung ganyan na puro na lang kayo usisa na kung sino may kasalanan. Ito na. Totoo naman, tama din naman kayo. Pero wag naman yung puro na lang tinataas ninyo yung isa lang. May mga tama din naman na ginawa eh. Kita nyo ngayon topic tayo, abalik tayo sa topic natin. Hindi makuha-kuha nila hindi nga lang nila mabanggit-banggit kahit sa Senado eh. Si Martin Romualdez eh. At saka si Saldico eh. Kahit sa kamera, wala. Hindi nila pinagtutuunan. Kasi nakaplano yan eh. May panahon dyan na doon nila expose yung mga kasinungalingan. Gagamit sila ng tao na ito. Alam mga abogado, mga magaling yan. Gagawa-gawa ng mga gawa ng kwento. Talagang yan. Indicated yung mga record nila na talagang kala mo totoo. Kasi ida-drive ito, diretso, puntang Duterte ulit. Kasi mortal na kalaban na nila, ginawa na nilang mga itong mga walang hiya na sobrang politiko, sumusobra na to talaga. Ano pa bang gagawin natin? Tayo dapat nang kikilos eh. Kita mo yung batas, wala na. Hindi naman sila kumikilos para sa atin eh. Gagamitin lang tayo pagdating sa eleksyon.
Ito, mga pulis, oh. Wala, di ba? Wala silang ginagawa. Sama-sama tayo. Doon tayo sa tama. Pag mali naman, edi kontrahin natin kahit kasama natin. Huwag natin i-tolerate. Mali yan. Hindi yung porke kasama, kakampi. Kahit mali. Hindi yung pagsasabihan ako, wala akong pakialam. Kahit pa Duterte ka, kung mali ka. Pero ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung 100% na corrupt ito, natural, doon tayo sa 80% o 70%. At least meron pang natitira. Diba? Sama-sama tayo. Mag-vlog kayo ng tama at diretso. Hindi yung sumusobra nga. Lalo ito si Banat Bay. Puro na lang kumikita yan eh. Kaya ako kahit di ako kumita, gusto ko lang i-express yung ko. Dahil sumusobra na. Mabot na tayo sa ganitong edad. Di pa tayo matured. Makikisakay tayo. Wala tayong gagawin. Dapat hindi tayo yung Pilipino na wala lang. Puro may nakakain ka na, sapat na sa'yo yan. Ako nga, naniniwala ko darating ang panahon. Ang magpapahirap sa bayan, mga politiko. Kawawa tayo. Kung pwede pa, baka patayin pa tayo. Sa pamamagitan. Kita mo nagkaroon ng pandemic, di ba? Ito, kaya nga ang pamagat ng vlog ko ay variety. Kasi halo-halo ito eh. Ayoko naman mag-vlog ng edit kasi mahirap din eh. Ako wala akong pakialam kung di ako sumahod, basta ako express ko lang kung anong nararamdaman ko, anong nakikita ako. Mag-research kayo, tignan nyo kung anong mga nangyayari na. Sobra-sobra na talaga. Kita nyo sa Nepal, talagang gulo na doon. Wala silang nagawa. Dapat tandaan nyo na yung mga bahay ng politiko. Kung sakali magkaroon ng people's power, wag naman sana. Yun ang gibain. Ang mga yan, aalis lang yan dito sa Pilipinas eh. Dahil may mga kaso, iiwanan tayo. After 5 years, so kung sino ang namumuno na pabor sa kanila, babalik yan, magugulo na naman. Yan ang realidad. Kita mo si Marcos, nagsilayas na yan noon eh. Bumalik, dahil medyo okay na. Na tayo, na medyo na kakamot ng konti ang likod hanggang sa nangate. O, di ba? Dinuyan tayo ng dinuyan. Kayo naman, mga uto-uto. Ako, di ko binuto yan. Kasi kung talagang concerned siya sa bayan, nakita mo ang gulo na, sobra ng corruption. Tapos ganyan lang siya. Sasabihin niya lang, ganun talaga pag mataas kang opisyal. Madadawit yung pangalan mo. Bakipag-picture ka lang. Diyan mo, ang babaw. Diba? Nakakalbo na ako sa Shoutout sa inyo. Paki-share naman. Salamat.